CNN nasara na, bakit kaya? Nine Media Corporation NMC ay nag-anunsyo nitong Lunes na ang network na CNN Philippines ay opisyal na magsasara ng operasyon simula Miyerkules, Enero 31. Inanunsyo ng TV network ang kanilang pagpapasara sa isang pangkahalatang asemblya sa kanilang mga tauhan nitong Lunes na binanggit ang malalang pagkalugi ng pinansya na pinalala ng pandemyang COVID-19 ayon sa mga internal source. Ipapahinto ng CNN Philippines ang operasyon sa lahat ng media platforms simula Miyerkules, Enero 31, 2024. Ang pahayag ng network na ipinaskil sa kanilang social media. Ang pagsasara ng network ay unang inuulat ng Media Newser Philippines noong Huwebes ng nakaraang linggo, matapos ang desisyon ng CNN at Nine Media na wakasan ang kanilang kasunduang lisensya dahil sa aligadong mga pinansyal na suliranin ng kampanya. Sa huling araw ng pag-ere, ipinakita pa rin ng network ang kanilang umagang palabas ng New Day, gayunpaman hindi nila ipinakita ang kanilang araw-araw na talk show na The Source sa ganitong pagkakataon. Mula na itatag ito noong 2015 ng CNN Philippines ay gumagamit ng RPN 9 frequency. Matapos ang paghinto ng operasyon ng network, ang frequency ngayon ay mapapasailalim sa kontrol ng gobyerno. Noong 2015, pinangunahan ng Turner Broadcasting System Asia Pacific at Nine Media Corporation ang paglulunsad ng CNN Philippines, isang pangunahing English language free-to-air news channel at website. May mga ulat mula kay John Brick Mateo. Ang CNN Philippines ay inulunsad noong 2015 sa ilalim ng isang kasunduang lisensya sa tatak ng pagitan ng Turner at Nine Media Network, isang kumpanyang Pilipino na kabilang sa ganap na pag-aari ng subsidiary ALC Group of Companies na unang inulunsad ni dating Ambassador Antonio Cabangon Chua. Ang CNN Philippines ay ipapasara ang operasyon sa lahat ng media platforms simula Miyerkules, Enero 31, 2024. Ang pahayag ng kumpanya sa isang post sa social media. Isang pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng balita at impormasyon ng CNN Philippines na makikita sa free-to-air TV, cable at digital platforms. Sa aming mga tauhan, nagpapasalamat kami sa inyong dedikasyon at pagmamahal. Sa aming mga kasosyo kabilang na ang CNN Worldwide, Turner Broadcasting Corporation, lubos kami nagpapasalamat sa inyong suporta. At sa aming mga manonood, ang aming pinakamatinding pasasalamat sa inyong pagiging tapat at tiwala sa loob ng nakaraang 9 na taon. Sa X, dating Twitter, idinagdag pa nila pagpapatapos sa huling pahina ng kwento ng Newsroom CNN Philippines, lubos kami nagpapasalamat sa mga kwento na aming ibinahagi, sa mga manonood na aming pinagsilbihan at sa aming dedikadong kapunan para sa kanilang dedikasyon sa pagsasalamin ng mga halaga ng katotohanan, kahusayan, katarungan at pananagutan. Salamat sa pribilehiyo na maibahagi ang kwento ng mga Pilipino. Ang operasyon ay tinatayang nag-akumula ng pagkalugi sa higit na $89 million o 5 billion pesos. Ang kasunduan ng lisensya sa pagitan ng Turner at Nine Media ay hindi inaasahang magwawakas hanggang katapusan ng Disyembre. Ang pagsasara ay nangahulugang ang 300 empleyado ay direktang maapektuhan pati na rin mga kontratista at supplier. Sinabi umano ni Benjamin Ramos, ang Pangulo ng Nine Media Corporation, na ang pamunuan ng Nine Media ay committed na magbigay ng makatarungang severance package sa lahat ng mga empleyado. Sa isang hiwalay na pahayag na ipinadala sa Variety, sinabi ng CNN Worldwide, ang CNN Philippines ay sikat sa mga manonood sa Pilipinas at isang mahalagang kasosyo sa CNN na nanalong maraming parangal sa panahong ito. Ang CNN International ay magpapatuloy na maging available sa lahat ng manonood sa Pilipinas gaya ng dati. Ang CNN via CNN International ay makikita sa TV sa pamamagitan ng Signal, Sky Cable at pinapamahagi sa pamamagitan ng Cable Boss, online na CNN.com at mga social media platforms. Ang pagsasara ay tiyak na magdudulot ng mga tanong hinggil sa kahalaga ng media plurality sa Pilipinas. Ang bansa ay isa sa pinakapeligrosong bansa sa mundo para sa mga mamamahayag at kung saan sunod-sunod ang mga pamahalaan ay direktang o hindi direktang nakikialam sa pamamahayag at media. Kabilang ang pagsasalansan sa Nobel Prize winning journalist na si Maria Ressa at ang ABS-CBN, isang kritiko ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na binawi ang kanilang lisensya sa pag-ere noong 2020. Ang non-government organization na Reporters Without Borders ay nagrang sa Pilipinas bilang ika-132 na pinakamalayang bansa sa mundo. Ngunit sinabi rin ang media sa Pilipinas ay napakabuhay kahit na sa mga pinag-iisang at patuloy na panggigipit ng pamahalaan mula 2016 sa mga mamamahayag at media na labis na mapanuri.
Samantala, inisa-isa ng netizens ang accounts sa nasabing TV network at talagang inaccessible na ito lahat. Kabilang na riyan ang kanilang Facebook, Instagram, Twitter at YouTube account. Kumalat din sa social media ang isang litrato kung saan giniba na ang ilang mga lugar sa kanilang opisina sa Mandaluyong City. Makikita sa picture na tinanggal na ang mga lamesa, upuan at pati mga computer, pati mga kable ay isa-isa na ring inaalis. Caption uploader at empleyado ng CNN Philippines, "It's a wrap." Ano ang masasabi nyo sa pagsara ng kilalang broadcasting network na CNN? Comment down your thoughts below. Don't forget to like and subscribe for more latest trend news from us, and thank you for watching!